Hi guys, good morning. Guys, ito yung excuse me, continuation nung gagawin natin. Ito kasi 'di ba nung in-upload ko to, kung hindi ko ma-upload to, yung dinisassemble ko siyang power supply nitong thermal printer. So itong thermal printer nito ay pag-aari ng Burger King. So nasira yung pinaka power adapter niya. So ngayon ito yung power adapter niya. So sunog siya, guys, sunog. So ngayon guys, gagawin natin, meron naman daw silang extra na power adapter. So maski isaksak daw nila to, ayaw pa rin magsindi. So, probably guys, yung naging cost kaya ayaw magsindi nitong thermal printer nila is nagkaroon na ng shorted to sa loob dahil nga sa naging problema niya dito, guys. Ito, sunog na sunog. So, pwede silang masunugan dito o makuryente, guys, dahil ito, sira na. So, ngayon guys, gagawin natin, ito na lang muna papagsindi natin. So, yung gagawin natin, yung pinaka-cable nito, guys, ito. Yung pinaka-cable niya, so, tinanggal ko na. Pinaka-cable nito, ito kasi, ito yung i-input natin dito sa likod niya. So, yan. So, i-input natin dito, guys. Ayan. So, ito pwede pa to. So, itong cable niya. So, yung mangyayari nito, kung titignan natin, itong voltage niyang ito, guys, 24 volts siya. So, 24 volts. Kung nakikita nyo, so, medyo malabo siya. Ayan. So, ito guys, 24 volts siya. Ayan. Medyo luminaw na. 24 volts. So, ngayon, papasukan natin siya ng 24 volts. Okay? So, gagamit ako guys ng power supply ko. So, dito sa power supply ko, ito, makikita nyo. Ayan, meron akong 24 volts. So, gagamit ako ng positive, negative. Ito. Tapos, negative. Tapos, yung pinakadulo nito, guys, ito yung magiging niya. Sorry medyo magalaw. Ito yung pinakadulo niya. So, tetest natin siya kung 24 volts yung nilalabas nito. Okay. So, kukuha ko ng multimeter. Ito siya. So, set natin siya ng DC volts. So, ito, DC volts. Ayan. Tapos, yung nito, guys. Ito yung tetest natin siya through ito yung positive niya, saka yung negative. Ayan guys, so 24 volts guys. Itong wire na to nanggaling doon sa power supply natin. So 24 volts siya, yun okay. Tapos guys, ito na. So gagawin ko yung pinaka nito, lalamnan natin siya ng 24 volts guys kung okay siya. So itong white niya positive, itong black niya negative. So ito guys, wala siya So nakasaksak siya, tapos i-on natin siya. Ayan on natin siya dito. So wala siya. So ito guys, kung makikita nyo, meron siyang bumaba yung voltage niya. Imbis na 24, naging 3.6.
So pag bumaba na ganyan, ibig sabihin may umiinit sa loob ng ano, guys. Umiinit to sa loob ng ano, nagiging 5 amps siya. Yung 5 amps, ito yung init, guys. So naging ano na lang siya, 3.6 volts. So ibig sabihin may nag-iinit dito sa loob niya. So papatayin muna natin. Ayan. Ibig sabihin may short to. Okay. So pinatay ko muna. Baka kasi lalo masunog, guys. Ngayon, eto. So tinanggal ko na siya. So guys, tatabi ko muna to, ha. So medyo actual tayo, guys. Walang edit to. Hindi ko ni-edit yung ano nito para medyo dire-diretso kasi minsan wala na akong time mag-edit. So ito, tatabi ko muna to, yung mga power supply niya, pati ito, cable. So ititira ko lang ito, guys, yung pinaka ano niya, cable niya. Saka ito. So gagawin natin, di-disassemble na natin siya. Check natin yung pinaka board niya, guys, kung ano yung problema. Okay. So gagamit tayo ng screw. So ito. So ito dito. Meron na pala akong ginawang isang ganito, guys. Ano, yung isa naman, yung paper feeder niya. So nasira. So ito, ano to, thermal printer ng Burger King, guys. Tapos ito pa. Ayan. So tapos alam ko na rin yung sikreto nito saan binubuksan to. So ayun. Ayun dito. So dito, guys, pag disassemble nito ganito lang, guys, ha. Ilalim. So ito yung pinaka board niya. So gagawin natin, para sure ball na lang, tatanggalin ko na lang lahat ng connection niya. Itatanggalin natin yung board niya dito sa mismong frame. Ayan. Yun. Yun. Ayan. So tapos dito, ayun, meron siyang screw dito, saka dito, saka dito, ito, 4. Guys, ito na-upload ko, hindi ko lang alam kung maraming manonood nito dahil hindi ganong familiar o walang ganong gumagamit nito sa mga personal, guys. Puro sa mga establishment lang. Pero at least meron kayong magiging idea, guys, kung magkaroon kayo ng thermal printer. So baka maging same yung problem niya. So nangyari pala kaya nagkaganon to, guys, yung napasukan ng tubig yung power supply nito. Yung power supply nung cable niya, guys, napasukan. Ngayon nag-shorted kaya nasunog yung kanina, guys, nakita nyo. So ngayon nadamay ito, nadamay yung pinaka board niya. Ayan. So isa na lang. So tapos na. So ayan. Tapos itong flex, guys, ganito lang pagbunot nito. So ayun. So hindi pa natin mabubunot to, tatanggalin pa natin to. Tapos ito pa. Okay, tatabi ko muna. Ayun.
So, check natin guys kung meron siyang sunog dito. So, dito wala naman. Okay, wala. Dito. So, papagpagan lang natin siya. Oops, sorry guys, natamaan. So, dito wala naman siyang sunog guys. So, medyo mahirapan tayo mag-trace nito guys. Pag walang sunog, di natin makikita kung saan talaga nanggagaling yung problema niya. So, ngayon guys, may tuturo ako sa yung sikreto. Pero tingnan muna natin yung buzzer guys Meron tayong ginagamit kasing pang-buzzer nito. Halimbawa, nag-buzz yung positive, negative, kailangan ayan. Ibig sabihin may connection sila. So, ibig sabihin meron silang short or connected sa isa't isa. So, kagaya nito guys, ito, capacitor to. So, capacitor na to, meron siyang negative, yung guwit na yan. Ayan. So, dito sa kabila, positive. So, titingnan natin yung likod nito. So, ito yung dalawang connection niya. Ito yung positive, ito yung negative. So, tingnan natin kung magbabuzzer sila. Ayun, nagbuzzer. So, yung meron siyang short. Sa kabila naman, babaliktad natin kung mag-buzzer pa rin, short talaga. So, short talaga guys. Meron siyang short. So, pero hindi ibig sabihin ito na yung short guys, kasi hindi naman siya, wala naman siyang sunog dito. So, ito yung pinaka-ano niya. So, yung fuse niya, wala naman sunog yung capacitor natin, pero nag-buzz siya. So, gawin natin guys, gagamit na ako ng thermal cam para makita ko kung alin dito yung nagiinit sa kanila guys. Mas madali natin ma-trace yung problema niya pag gumamit tayo ng thermal camera. Ito guys, medyo major yung problem nito. So, sa mga meron lang equipment, medyo mas mabilis nyo matitrace kung ano yung problem niya. Kung hindi naman, yung ginagamit natin minsan sensor, yung so gaganyanin natin yung likod ng kamay natin. So, pag meron tayo medyo na-sense na mainit, so, yun ang nagiging problem ng isang board guys. Okay? So, prepare ko lang yung thermal natin. Eto guys, meron akong thermal camera. Ito pag in-on ko siya. So, yan. So, ito masesense niya yung init. Halimbawa, yung kamay ko, mag-yellow siya. Yan. Yellow or white. Ibig sabihin ng white, ito, guys, yun ang pinaka-high temperature. So, mataas yung temperatura niya. Ibig sabihin, mainit yung katawan ko. Yan. So, ganun din gagawin natin dito sa board, guys. Ito. Yung board natin, kailangan meron siyang ma-sense na init dito para ma-trace natin o malaman natin kung alin dito sa pyesa na to yung may problem. Okay? So, pag nasa-sense niya yung kamay ko, meron siya nag-yellow. So, ganun din gagawin natin dito. Okay? So guys, pinlastic ko kasi minsan marumi kamay ko, nadudumihan. Sayang kasi medyo mahal to. Okay? So ngayon gagawin natin, kukunin ko ito yung cable nya. So sasaksakan ko siya ng power. So pag sinaksakan mo kasi ito ng power guys, lalabas dito kung ano yung nag-i-init sa kanya. So, ibig sabihin, nag-short yun. Okay, guys. Ito, sinaksakan ko siya ng power. Tapos, lalagyan ko siya ng voltahe, guys. Ito, itong
So, gagamitin natin yung kanina. So, gagamit lang ako ng 10 volts kasi 10 volts enough na yon para painitin niya yung isang pyesa, guys, kung lalo na kung short sila. So, iano ko siya, yan. Okay. Tapos i-ano natin kung ilan yung voltage. Yung sinet-up ko dun, guys, 10 volts. So, dito, i-trace natin siya kung 10 volts nga. So, eto. So, 10 volts. Eto, guys, 10 volts yung DC natin. So, enough na yun para painitin niya kung meron man short. So, ngayon, tatabi ko to. Tapos, ito gagamitin natin, guys, para natin siyang sinaksak sa mismong adapter niya, yung nasunog kanina. Kaya lang sunog yon. So, gumamit tayo ng alternative para magkaroon siya ng power sa loob. So, actually ito, nangangailangan to ng 24 volts para magsindi, guys, yung buong board na to. Pero dahil may short siya, so matitrace na natin sa pamamagitan ng 10 volts, meron na siyang piyesa mag-iinit. So, ito, positive doon sa white. So, ito, guys, hindi naman kayo makukuryente rito, maski hawakan nyo yung dalawa kasi DC volts sila. So, hanggang 24 volts, 50 volts, okay lang yun. Wag lang yung AC, alternating current, guys. Makukuryente kayo ron. Magiging lechon kayo. So, okay? Pero mga bata, wag nyong gagayahin to, ha. Ayan. So, dito, tingnan natin kung meron na siyang masesense. So, dito wala pa. So, kaya siguro dahil wala siyang power. Kailangan parang switch, meron siyang switch eh. Saan ba yung switch? Saan ba yung switch nito? Ito yung switch niya. Ito yung switch niya, guys. Ayun. So, yung switch niya. Ito yung cable. Ito, guys. Ito yung cable niya. So, sasaksakan natin siya ng cable, guys. Ito. Yun. So, switch niya yun. Okay. Ito, switch niya. So, sisindin natin siya para tingnan natin kung meron nga. Ayan. So, meron na siyang power. So, ito, guys, pakikita ko sa inyo. Pag meron siyang short, ayan o, guys, oh, naging 3.6 volts siya. Diba? 10 volts yan eh. Naging 3.7, tapos yung amps niya mataas. So, yun ang sinasabi ko kanina na meron na siya nag-iinit. So, ito yan, matitrace na natin, guys, kung alin dito yung nag-iinit. Ayun, no? Ayun, meron na siya. So, banda rito. So, dito sa side niya. So, dito sa side, sa likod, tingnan natin. Ayun. Eto, guys, oh, dilaw, puting-puti. So, unahin muna natin to, yung isa. So, dito, meron din siyang isa. Dito. Eto. So, dito. Tapos, dito sa likod, meron din. Yun, no? So, banda rito. Eto. Eto siya. So, ito, guys. Okay. So, ngayon, patayin ko muna. So, ayan. Tapos, bubunutin natin. Okay, guys. Guys, yung ano nito, paggawa nito, same lang sa mga iba't ibang klaseng electronics, maging laptop pa yan, power supply, kahit ano, guys. Hello, guys, continue na natin siya. So, gagamit tayong buzzer. Tingnan natin kung shorted to.
Ito yung nag-init kaninang isa. So, yun o. Meron siyang bus. Ayun o. Ayun, meron. Magkabila. Ayun, magkabila. Meron siya. Short to. Tapos yung kanina, yung isa dito. So, dito, tetest natin to. So, meron siya. So, kabilaan. Tingnan natin. Babaliktad natin yung test rod. So, meron din siya. Pero dito guys, yung kabila niya, wala. Oh. So, yung kabila yung meron. Ito SM dito guys, parang fuse to. Tapos dito sa kabila yung kanina naman, ito capacitor siya. So ito meron siyang negative, positive. So guys, tingnan muna natin, try natin tanggalin to kung mapapagana natin yung itong board niya na mawala yung pinaka short niya. So gagamit tayo ng ano. So iinitin natin siya. So papatong ko lang siya. So guys, medyo messy tayo rito. Eto. Ayan. Buti na lang hindi ganong magawa ngayon guys. Medyo napopokusan natin ng konti ito. So ito, gumamit ako ng hot air guys. Ito yung hot air niya. So tinodo ko siya. So mangyayari dito, bubunutin natin tong pyesa niyang ito. So itong capacitor guys, bubunutin natin to. So kasi ito yung nag-iinit kanina. So tatanggalin natin. Check natin kung mawawala yung short niya. So minsan guys, pwedeng palitan to. Kung meron tayong pampalit nito, ito capacitor na ano. So pero kung wala tayong makita guys, tingnan natin kung mag-okay na yung unit natin na maski wala tong pyesa na to. Pag capacitor kasi guys, minsan pwede naman na maski hindi natin palitan kung wala tayo talagang pampalit. Pero yung mga ganito guys, medyo mahirap. Pag mayroon problema to, kailangan talagang palitan. Yung mga ganitong IC guys. Okay. So try natin. So tinodo ko siya. So ito, ayun. Ito. Bunot natin siya, parang nag-o-opera tayo ng bala guys ha. Ito, tanggal na ang bala guys. Ito, mabubuhay ka na. Tingnan natin, check natin kung check natin tong pyesa na to. Kung meron siyang short. So sobrang liit niya. Ito. So sobrang liit. So tetest natin magkabila itong pinaka lead niya guys, kung meron siyang buzzer. Oh, nahulog. Ayan. Okay. So ito guys, kung meron kayong mga equipment sa bahay, tapos bibili lang kayo ng tester, kung gusto niyo mag-umpisa gumawa nito, tapos nude lang kayo, pwede kayo matuto guys. Maski hindi kayo nag-aaral sa school, makakaintindi kayo kung basta search lang. Ito, tingnan natin kung may buzzer. Dapat ganito guys. Ayun. So ito na guys, pasensya na, meron tayong dumating na customer guys. So ito, tetest natin siya. So yung magkabila niya guys ha. Ayun, meron siyang buzzer. Sa kabila naman, so to short talaga. So dito kung saan natin siya kinuha guys, dito sa kabila saka dito. Tetest natin, pag nag-buzzer pa to, ibig sabihin meron pa siyang ibang short. So kailangan pag tinest natin to, hindi na siya mag-buzzer. So ito. So wala siya oh.
So, ibig sabihin yun ang short niya. So, sana nga guys. So, try nating isindi. So, dito sa kabila, pwedeng mag-buzzer siya kasi positive, negative eh. Pero kung babaliktad nyo, pag hindi nag-buzzer, so, ibig sabihin good siya. So, good. Okay. Okay guys. So, ito, wag na muna natin pakialaman to. Sindi na muna natin, baka magsindi na siya. Okay guys, tatabi ko muna yung ibang gamit. Yan. Tapos try nating switch dito. So gagamit tayo ng switch. Ito yung kanina. So sinaksak natin, tapos ito, yan. Tapos lalagyan natin bolt tayo ito. So ito guys, lalagyan ko siya ng bolt tayo. So, titingnan natin kung mag-okay siya. So, nilagyan ko siya ng bolts na 24 volts. Dahil 24 volts yung adapter nito na nasunog, so, kailangan 24 volts din na para mapagsindi natin siya. So, pag tinest natin to, so, positive, positive, negative. Sindi natin. Dali. Ito pala. Sorry. Ito, ito yung ano niya. Positive, negative. So, ito. Tapos, kailangan 24 volts. Ayun, oh. Guys, to 24 volts. So, okay. So, ngayon, ito naman yung cable niya. Ito yung positive, yung white. So, ito yung negative. So, try natin i-switch. Pero try muna natin guys kung meron siya nag-iinit. So, yun guys, oh, wala. Blue na siya. So, blue-yellow lang siya. Wala siyang white. Ayun, oh, nawala. Okay. So, ibig sabihin guys, yun ang nagiging problem siguro. Try natin siyang i-switch ngayon. Ayun. Tumutunog na siya. So, okay. Okay, guys. Okay, patayin ko na muna tapos i-assemble natin. Okay. Ayun. Eto na. Guys, forward ko siya. Kung paano ko tinanggal kanina, ganun nyo rin ibabalik ha, para hindi masyadong mahaba yung papanoorin nyo, baka mainip kayo. Okay, forward ko na. Assembling ko na guys ha. So guys, assemble na natin siya. Magic, ang bilis. Eto, tapos yung ano niya, saksakan niya kanina. So eto. So sasaksak ko siya. Ito. So ito guys, pwede pang gamitin talaga yung cable na to. So yung problem lang talaga yung power adapter niya. So sabi kasi ng Burger King guys, meron daw silang extra power adapter. So ito yung mas priority nila. So for ano na lang to. So importante at least na-test natin through gamit tong cable na to kung under siya. So tapos ngayon guys, yung kanina, so nagsaksak tayo ng power na 24 volts. Eto. So
So ito guys, magagamit na nila yung thermal printer nito pag gumandar to. So yun, yun no. So okay na siya. So kaya siya nagbabuzzer na gano'n dahil wala siyang papel. Ayun. So kailangan to ng paper. Okay guys. Diba? Meron na naman tayong happy customer nito. So papatayin ko siya. Tapos switch. So, okay na. Ito guys, meron na naman tayong successful work. Glory to God guys. Nakagawa na naman tayo ng unit. So, sana guys may natutunan kayo. Medyo tsaga-tsaga lang talaga. Tapos guys, paki-subscribe nyo yung munting channel natin. Kung lalo na kung nagustuhan nyo to. Paki-comment din, tapos mag-like. Tapos mag-subscribe guys. Thank you so much ha. God bless. Bye.